nako, sa good news muna tayo. No? Good news ho, mga boss chief mo, sir, nilagdaan, pinirmahan, isinabatas na ni Pangulong Bongbong Marcos yung magbabawal sa pogo ni Duterte. Siya naman ang nagpapasok niyan sa bansa di ba mga kababayan? Siya naman ang may gusto niyan Kesyo ang sinasabi, nako, maganda ang pakinabang nito sa Pilipinas. Maraming mga Pilipino ang makikinabang na to. Ano po ang ending? Ayun, puro Chinese ang pinapasok noong panahon ng, kailan ba yun? Pandemya ho, di ba? Ang daming mga Chinese na pumapasok. Ang daming mga Chinese na pumapasok. At ito pa, kung matandaan nyo, meron pang ano tawag ito? Meron pang mga ipit-ipit na at 10,000. Sandali, may tinatype kasi ako sandali lang. Ayun. Meron pang ipit-ipit na 10,000. Kung matandaan nyo yun, di ba mga boss ni Pamo, sir? Basahin natin to. Anti-Pogo Act. Nilagdaan na ni PBBM all Pogos whose license have been revoked under this act shall continue to be liable for all taxes, duties, regulatory fees, and all other charges up to the last day of their operation, which are due and payable to the government arising from or in connection to their operation. Nakasaad sa Republic Act 12312, mga bossing. At ito pa, mga boss chief mo, sir. Di ba si Pangulong Bongbong Marcos bukas sa lahat yung mga salin, wala siyang pakialam, no? Pag hinanap o hiningi ng ICI yung kanyang salin, ay bigay agad. Pag hinanap ng Senado, ay bigay agad. Hindi yan kagaya nung sila Marcoleta. Kesyo, ano sabi nila Marcoleta? Independent, bakit ganun hihingi ng tulong sa Senado? Kasi mga kababayan, kahit ikaw ay presidente, basta gusto mo na masugpo ang korupsyon sa Pilipinas, kahit na Senate ang humingi sa iyo ng salin, kahit na sino, lahat ipapakita mo, maging transparent ka lang sa Pilipino. At eto pa mga kababayan, yung Pangulo natin, siya ang nagsiwalat ng lahat ng yan. Siya ang nag-umpisa ng lahat ng yan. Kaya nyo pa bang tawagin na weak president si Pangulong Bongbong Marcos? Sabi ni Banji Santiago, ang salin ni Bongo, mayaman ka pa, Sir Mark, sa declare niyang asset. Uy, hindi. Mamaya pag-uusapan natin yung si Bongo, Mayaman yun. Bilyonaryo yun. Sabi ni Digong. Mamaya natin pag-usapan yun. Si Pangulong Bongbong Marcos, open sa lahat. Lalo na doon sa transparency. Mga Duterte lang naman ang hindi. Mga Duterte lang naman ang may kapal ng muka at may lakas ng loob na sabihin na, walang transparency ang gobyernong ito. Pero sila, ang dami nilang hindi ipinapaliwanag. Panay iwas. Ayaw magpaliwanag. Ayaw ipakita yung dapat makita ng mamamayang Pilipino. Madamot. Di ba? Madamot sa kanilang impormasyon. Bakit kaya? Baka kasi kapag nakita ng mamamayang Pilipino yung impormasyon sa kanila, magwala ang mamamayang Pilipino. Lalong-lalo na yung isinisiwalat ni dating Senador Trillanes na joint bank account ni Sara Duterte at ng dating Pangulong Duterte, mga bossing. Alam nyo nakakalungkot sa Pilipinas, hindi ginagalang ang Pangulo. Pero sa ibang bansa sa labas ng bansa, nako, meron pa nga mga meron pa nga siyang mga kamiting na ayaw siyang pakawalan Di ba? Meron pa nga siyang mga kamiting na talagang ang taas ng tingin sa kanya. Pag lumalabas ang Pangulo, ayan trabaho ang ginagawa ng ating Pangulo. Hindi kagaya nung iba dyan. Pag lumalabas, ay alam mo na isisigaw, bring him home lang. Yun na lang ang inatupag nila
paulit-ulit, bring him home, bring him home. Ang Pangulo, trabaho. Kahit sa labas ng bansa, ayan o, gawain ni PBBM. Pinatunayan ni PBBM na walang tigil ang kanyang serbisyo para sa bagong Pilipinas. Kaya matakot kayo mga DDS. Bakit? Pagka ang Pilipino ay nasanay ng ganito kay Pangulong Bongbong Marcos, puro trabaho, puro pagseserbisyo sa ating bayan, nako po, baka humiling ang mamamayang Pilipino. Baka konting himas lang ng konti sa mga kakamping eh. Baka sabihin niyan, o sige pa, isang termino pa nga, Pangulong Bongbong Marcos, baka nga si Senadora Risa Ontiveros pa nga magsabi niya, sige nga, isa pang termino, Pangulong Bongbong Marcos. O, di po ba? Kasi yung mga kakamping, mga bossing, pag alam nila na tama ang ginagawa at tinatahak ng isang presidente, hindi sila naninira. Sumusuporta sila. Sinusuportahan nila. O, di po ba? O, ayan, trabaho sa labas ng bansa, yung mga bilateral talks with Japan at EU. O, malaking tulong para sa kalakalan ng seguridad ng ating bansa din, mga bossing. O, syempre ho, nandiyan sila, nakasuporta palagi. Di ba, Nathan? Ayan o. Layo nito ang mas matibay na relasyon at mas maraming oportunidad para sa Pilipino. PBBM nakipagpulong sa Japan at EU. Ganyan nila sinusuportahan, ganyan nila kumbaga tawag dito, ganyan nila nirerespeto ang ating Pangulo. Pero ho, sa mga DDS, grabe. Hindi mo malulunok yung mga pinagsasasabi niyang mga DDS na yan eh. Mga hayop. Di ba? Oh, ngayon no, aalisin ko na to mga kababayan. No? Pumunta tayo, dumako tayo. Aba, unang-una pala si Saldico. Unang-una, si Saldico dito sa ating tatalakayin, mga boss chief mo, sir. Nako, eto no, mga bossing. Sabi dito, kasi kaninang hapon ba yun? O mag-aalauna ng katanghalian, ang balita is, 3 air asset nitong si Saldico ay inilipad na, no? Inalis na sa bansang Pilipinas. Siguro para maiwasan na mailit ng gobyerno. Di po ba? O yun lang naman yun eh. Siguro itinatakas na isa-isa para sa ganon, mapasa kanya pa din yung mga air asset. Ngayon naman no, mga boss chief mo, sir, ito yung balita ito yung sinasabi ng ICI kung ano yung mga sinasabi ng mga tao